anak ni Mawasyo. Siya ang nagmamay-ari ng karangalan na pinakamahusay sa kanilang lugar. Malakas at mataas din siya tulad ng mga higante. Mawasyo, ina ni Liyonggo. Siya lamang ang nakakalam tungkol sa kahinaan ni Liyonggo. Haring Amad o Hemedi, pinsan ni Liyonggo na malaki ang galit sa kanya. Siya rin ang nangaagaw ng trono na pinagtagumpayan ni Liyonggo at kauna-unang namuno sa Islam. Prinsesa, anak ni Haring Amad. Siya din ang dalagang pinakasal kay Liyonggo at nagbigay ng anak sa kanya. Anak nila Liyonggo at prinsesa. Nagtraidor at pumatay kay Liyonggo. Nilang si Liyonggo sa isang pitong bayan malapit sa Kenya. Siya ay isang makata, mandirigma at hari ng Ozi at Ongwana. Hindi siya basta tinatablan ng anumang armas, ngunit siya ay may isang lihim na mamatay lamang siya kung matatamaan o matutusok ang pusod niya ng karayom. Anak, ang lihim ng buhay mo ay nasa karayom. Wag na wag mo itong papaalam sa ibang tao. Opo, inay. Papangalagaan ko po yung lihim na yan. Hanggang sa mamatay po ako, pangako. Hindi naging madali lahat para kay Liyonggo. Dahil nais ni Haring Amad na mamatay si Liyonggo sa takot na maagawan siya ng kapangyarihan na trono. Naging mabilis ang pagbabago simula nang si Haring Amad ang namuno sa kaharian. Mula sa matrilinear na pamumuno ng kababaihan ay agad napalitan ng patrilinear na pamumuno ng kalalakihan sa pagsasalin ng trono. Batay, kailangan nyo iposas ng maigpit si Liyonggo upang hindi siya makatakas at upang atin siyang Islam. Liyonggo, sumama ka sa akin. Teka, ano kasalanan ko? Malnari at ano si Liyonggo? Oh, Liyonggo, nakatakot ka siguro. Ako na sa iyong harapan. Hindi po takot, mahal na hari. Hindi ako pong harating natin sa bukang buksudot mula sa'yo. Pwes, ikulong yan. Tara dito, sumama ka sa akin. Habang nakakulong si Liyonggo ay nakaisip siya ng pagpupuri. Nagdiriwang sila Haring Amad na nahuli si Liyonggo nang akalain siya ay mamamatay na. Ngunit si Liyonggo pala ay nakatakas na nang hindi napapansin ng mga bantay. Tamang-tama. Habang sila'y nagkakasayahan, pagkakataon ka na to upang makatakas sa kulungan na to. Nakatakas si Liyonggo! Nasaan na kaya ang aking anak? Kamusta na kaya siya ngayon? Nakakain pa kaya siya ng maayos? Nangungulila na ako sa'yo, anak ko. Nagpatawag naman agad ang hari para hulihin muli si Liyonggo. Ngunit sa bilis ng pangyayari, sila ay nabigo. Labis ang galit at inis ni Haring Amad dito. Hindi nagtagal ay naniraan si Liyonggo sa Watwa at dito siya nagsanay humawak ng busog at palaso. Nagpalakas din siya dito upang sa pagkikita ulit nila ng hari ay hindi na siya masasaktan. Hindi magtatagal, ay mahuhuli at mamatay ka rin, Liyonggo. Sa panig ng mundo, ay mahuhuli at dahil. Kailangan ko pang humuli at magsanay ng mahusay upang sa muling pagkikita namin ni Haring Amad, hindi niya naman ako masasaktan. Oh, dakilang Liyonggo. Maraming salamat sa pagsulang at pagtasin sa ating kalaban. Walang anuman, Haring Amad. Tungkulin kong protektahan ng ating bayan mula sa umatake. Kahit na minsan, inuring mo ang kalaban at pinagtangkaan ng mismong akin. O ako'y patawarin mo sa aking salang nagawa sa'yo. Pinatawad na kita, matagal na. At hindi ko kayang gawin yun sa'yo. Nang babalik na si Liyonggo sa kanyang tirahan upang makipagkita muli sa kanyang ina at hari, ay nakita niya na may malaking digmaan sa pagitan ng kaharian at wagala. Siya ay nagkusang tumulong sa kaharian upang talunin ang wagala at siya'y nagtagumpay naman. Nang nalaman ng Haring Amad na si Liyonggo ang nakapagpaalis sa wagala,
ay agad niyang pinuri si Liyonggo at nakaisip ng masamang balak sa kanya. Hindi nagtagal, kinausap agad ng hari ang kanyang anak. Ama, tinatawag niyo raw po ako, sabi ng ating mga alipin. Tama ka, anak. Meron akong gustong ipakilala sa iyo. Yun ay si Liyonggo, ang pinakamakisig sa bayan ng Watwa. Nais ko siyang isang dibdib sa iyo para sa pagtanaw ng utang na loob natin sa kanya. Sa pagtalo sa mga wagala na alam mo nang matagal na sumisira o nanggugulo sa ating palasyo. Ngunit ama, hindi ko po siya mahal. Hindi ka na pwedeng sumuway pa dahil ang nais ko ang masusunod. Oras na ikaw ay sumuway, sa akin ka ng butos, ikaw ay aking pamparusahan. Masusunod po, ama. Ako muna yung magtutungo lamang sa akin sila. Gusto ko mapag-isa. Walang nagawa ang prinsesa, kaya siya ay sumang-ayon sa gusto ng ama. Ilang taon ang lumipas ay nagkaroon na ng anak sila Liyonggo at ang prinsesa ng isang lalaki. Isang araw ay kinausap ni Haring Amad ang kanyang anak para ipagtapat ang kanyang masamang balak. Anak, ay gusto akong ipagtapat sa iyo. Lahat ng ito ay aking planado na ipakasal ka kay Liyonggo. Alam mo naman na mula pa nang isinilang si Liyonggo ay grabe na ang galit ko sa kanya. Ano? Ama? Bakit ka ganyan? Hindi kita maintindihan. Ipagpaumanin mo, anak. Pero nais ko nang ituloy ang aking plano na tuluyan patayin si Liyonggo. Dahil ngayon, sa araw na to, ay hawak na natin ang loob ni Liyonggo. Kuhang-kuha na natin. Kaya, hindi natin dapat sayangin pagkakataon na to. Ama, hindi ko papayag. Mahal ko si Liyonggo. Dapat nang patayin si Liyonggo. Ngunit ama, paano natin papatayin si Liyonggo? Gagamitin natin ang mga para malaman ang kahinaan ni Liyonggo. Sige po, ama. Nang lumaki na ang anak nila Liyonggo at prinsesa ay nagsimula na magplano ang hari at ang kanyang anak na patayin si Liyonggo. Anak, ipapagawa kasi. Alamin mo kay nanang yun. Gusto ko alamin ang kainaanak niya. Hindi pumaya sa unang anak, ngunit wala din siyang nagawa sa uli, kaya sumunod na lamang siya sa utos ng ina. Ama, may nais po ako itanong sa inyo. Ano po ang iyong kainaan? Nagtaka si Liyonggo sa biglaang tanong ng anak tungkol sa kanyang kahinaan. Ngunit, ang lola mo at ako lamang ang nakalam sa lihim ng aking buhay. Ako ay mamamatay lamang kung matutusok ang aking pusod ng karayom. Iyan ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ako ay malakas pa rin, sabi ni Liyonggo. Talaga ito para ama. Ngunit, wag mo ito yung pagsasabihin naman anak ko. Pakiusap ni Liyonggo sa anak. Po ama, ako ito po muna kayong ina. Ina, alam ko na po ang kainaanak.
Mamamatay lamang po siya kung utusan ang pagputok ng karayom. Pagkatapos masabi ng anak ang lihim ni Liyonggo sa ina, ay agad naman pumunta ang ina kay Haring Amad upang sabihin nito. Alam mo na ba ang kahinaan ni Liyonggo? Opo, ama. Siya daw po ay mamamatay kaagad kung matutusok ng karayom ang kanyang pusod. Ay ngayon ay sigurado na ako. Ngayon ay mamamatay ka na, Liyonggo. Ngunit ama, sa anong paraan mo papaslangin si Liyonggo? Tanong ng anak ni Haring Amad. Gagamitin lang natin ulit ang inyong anak upang paslangin si Liyonggo. Sa gulat ng prinsesa, sa sinabi ng ama ay, ano? Hindi ako papayag. Ayoko madamay ang aking anak sa pagpaslang ng kanyang ama. Ano? Ako ang iyong ama. Ako ang iyong sundin. Dahil kung ayaw mo ay pagawa sa iyong anak, mismo ako na ang mag-uutos o gagawa. At sabihin sa kanya na paslangin niya si Liyonggo. Apo, Ano po yung may pagagawa ko sa iyo. Matagal ko nang nais mapatay si Liyonggo. Pero ang gusto ko, ikaw ang pumatay. Ano? Bakit ko po papatayin na aking sarili kong ama? Hindi po ako papayag. Apo, gawin mo na ang pinapagawa ko. Yun na lamang yun. At kapag napatay mo na si Liyonggo, pwede mong makuha kaagad ang kanyang trono. Ayaw mo ba yun? Sige po, ano? Isang gabi, habang mahimbing natutulog si Liyonggo, ay nagsimula ng kanyang anak na siya'y paslangin. Tawad po, ama. Nagtagumpay na sa wakas ang plano ni Haring Amad na paslangin si Liyonggo. Araw na ilibing si Liyonggo, lahat ay malungkot dahil sa pagkawala ng hari sa kaharian. Anak ko, anong nangyari sa'yo? Paano ka namatay? Paano nangyari to? Kilala niyo ba kung sino gumawa nito sa anak mo? Hindi basta-basta namamatay si Liyonggo. Hindi matanggap ng ina na patay na ang kanyang anak na si Liyonggo. Dahil wala ng hari ang Watwa, pumalit ang anak ni Liyonggo at naging bagong hari ng Watwa.